Tapos na ang papel mo sa buhay ko, Eliana. Mula ngayon, si Sofia na ang tatayo sa tabi ko bilang bagong mukha ng Buena Vista Corporation. At ikaw ay mananatili na lamang sa mga anino ng iyong sariling kabaliwan. Ang mga salitang iyon ni Marco ay tila mga talim ng balisong na humiwa sa mahinahong daloy ng gabi. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Buena Vista Plaza, kung saan ang bawat kristal na chandelier ay tila sumasalamin sa karangyaan ng kanilang anibersaryo, tumigil ang mundo ni Eliana. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob niyon ay isang vintage na relo, isang regalo na pinag-ipunan niya at hinanap sa iba't ibang panig ng mundo para sa kanilang ika-10 taon bilang mag-asawa. Buong gabi siyang nakatayo, tinitiis ang hapdi ng kanyang suot na stilettos at ang bigat ng suot na mamahaling gown para lamang masigurong perpekto ang bawat detalye ng gabing ito para kay Marco. Para sa lalaking, akala niya ay katuwang niya sa lahat ng hirap at ginhawa. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Eliana sa kamay ni Marco na nakapulupot na yon sa baywang ni Sofia. Ang suot nitong pulang bestida ay tila isang bukas na sugat sa gitna ng silid. Ang ngiti ni Sofia ay puno ng tagumpay, isang ngiting tila nanunukso at humahamak sa pagkatao ni Eliana. Naramdaman ni Eliana ang biglaang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay tila punyal na bumabara sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makakilos. Ang kahon ng relo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas. Bumagsak sa malambot na alpombra nang walang anumang ingay, tulad ng tahimik na pagkadurog ng kanyang puso. Lumingon si Marco sa mga bisitang kanina pa nakamasid. Ang kanyang boses ay naging malakas at puno ng peking pag-aalala na mas lalong nagpakulo sa dugo ni Eliana. Gaya ng nakikita ninyo, ang aking asawa ay muling inaatake ng kanyang kondisyon. Ang kanyang depresyon ay nauwi na sa malubhang paranoia. Kaya sa harap ninyong lahat, bilang pagprotekta sa pangalan ng Buena Vista at sa kapakanan na rin ni Eliana, narito ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi na siya karapat-dapat humawak ng anumang posisyon sa kumpanyang ito. Inilabas ni Marco ang isang makapal na folder. Ang mga puting papel sa loob niyon ay tila mga multo ng kanilang nakaraan. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Nakita ni Eliana sa itaas na bahagi ng papel ang salitang divorce at annulment decree, kasama ang isang peking medical report na nagsasabing siya ay may malubhang karamdaman sa isip. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia habang nakasandal sa balikat ni Marco. Ang bawat mata ng mga taong itinuring ni Eliana na kaibigan ay tila nagbago ng kulay. Mula sa paghanga, ngayon ay puno na sila ng pangungutya at pandidiri. "Pirirmahan mo ito, Eliana," utos ni Marco. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa yelo. "Huwag mo nang antayin na kaladkarin ka ng mga gwardiya palabas ng gusaling ito. Isipin mo nga lang na ito ang huling konsiderasyong ibibigay ko sa iyo." Napatingin si Eliana sa mga kamay ni Marco. Ang mga kamay na yon na dati ay humahaplos sa kanyang buhok kapag siya ay napapagod. Ang mga kamay na nangako ng katapatan sa harap ng dambana ay siya ring kamay na nag-aabot sa kanya ng hatol ng kamatayan para sa kanyang danggal. Ang kislap ng mga hiyas sa kanyang leeg ay tila naging mga kadenang sumasakal sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na yabag ng pagkawala. Tumingala siya, pilit na pinipigilan ang pag-apaw ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ng lalaking binuo niya mula sa kawalan. Ang lalaki ngayon ay siyang nagtatapon sa kanya sa putikan. Sa gitna ng nakakabining katahimikan ng ballroom, ang tanging maririnig ay ang mahinang bulong ng hangin mula sa bukas na bintana, tila nakikiramay sa isang reynang tinalikuran ng sarili niyang kaharian. Tumalikod si Marco at Sofia. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng entablado, sa ilalim ng malupit na liwanag ng mga spotlight. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang mga pangarap. Tumayo si Eliana ng tuwid, kahit nanginghinig ang kanyang mga tuhod.
Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang katanungang tila walang kasagutan sa gitna ng malupit na gabi. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang sakit? Bago mo mapagtantong, ang bawat luwang pumatak sa gabing ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng isang tahimik na paniningil. Kainin mo yan, Eliana. Huwag kang mag-inarte, dahil yan lang ang nararapat para sa isang babaeng wala ng silbi sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Imelda ay tila kaskas ng tuyong dahon sa semento. Matalas, malamig, at walang kahit anong bakas ng awa. Marahas ning itinulak ang isang mangkok ng malamig at manipis na lugaw gamit ang dulo ng kanyang mamahaling tsinelas. Ang mangkok ay gumulong sa maruming sahig ng lumang rest house. Tumapon ang kalahati ng laman nito bago tumigil sa paanan ni Eliana. Dahan-dahang itinaas ni Eliana ang kanyang tingin. Ang silid na ito ay malayo sa karangyaan ng kanyang silid sa mansyon. Dito, ang amoy ng amag at alikabok ang tanghing kasama niya. Ang mga bintana ay may rehas, at ang tanghing liwanag na pumapasok ay mula sa isang maliit na bumbilyang kumukurap-kurap sa kisame, tila nag-aagaw buhay tulad ng kanyang pag-asa. Masakit ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga braso ay may mga pasasa mula sa pagkakahawak ng mga gwardiya kagabi at ang kanyang lalamunan ay mahapdi sa uhaw. Ngunit mas masakit ang makita ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ang babaeng binayaran niya ang lahat ng utang sa sugal, at ang babaeng binuo niya ang dangal, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harap na may ngiti ng pangungutya. Bakit, Mama? Ang paos na bulong ni Eliana. Lahat ng luho ninyo, lahat ng pangalan ninyo, ako ang nagbigay. Bakit ninyo ito ginagawa sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Imelda. Humakbang siya palapit at dinukwang ang mukha ni Eliana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason sa pang-amoy ng menamaltratong manugang. Mama, huwag mo akong tawaging Mama dahil kailanman ay hindi kita itinuring na anak. Isang kasangkapan ka lang, Eliana. Isang hagdan para makaakyat kami ni Marco sa itaas. At ngayong nasa itaas na kami, bakit pa namin kailangang panatilihin ang isang hagdan na luma at nakakaabala na? Masyado kang matalino. Masyado kang madaming alam. At sa mundong ito, ang mga taong tulad mo ay kailangang patahimikin. Tumayo ng tuwid ang matanda at muling inayos ang kanyang marangyang balabal. Magpasalamat ka nga at hindi ka namin ipinatapon sa totoong mental hospital. Dito, kahit papaano, ay may bubong ka pa sa itaas ng iyong ulo. Huwag kang mag-alala, bibisitahin ka ni Marco kapag hindi na siya abala sa pag-aasikaso ng kasal nila ni Sofia. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Eliana. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa malamig na semento, nanginginig sa matinding galit na pilit niyang sinusupil. Ang dating maaliwalas niyang mukha ay tila naging isang maskara ng pait at dusa. Ilang oras ang lumipas matapos lisanin ni Doña Imelda ang silid. Nanatili si Eliana sa sulok, nakatitig sa natapong lugaw sa sahig. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinang tunog ng isang sasakyang paparating. Alam niya ang tunog na iyon. Iyon ang sasakyan ni Marco. Pilit na iginapan ni Eliana ang kanyang katawan patungo sa pinto. Idinikit ang kanyang tainga sa kahoy na may mga anay. Narinig niya ang malalakas na yabag ng sapatos ni Marco sa labas. Kasunod ang boses ng isang lalaki na tila isang abogado. Sigurado ka na ba rito, Marco? Ang ancestral home ng mga Buena Vista ay hindi lang basta ari-arian. Ito ang simbolo ng pamilya nila, ang sabi ng lalaki. Narinig ni Eliana ang malamig na tawa ni Marco. Ang tawang dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Ang simbolo ay walang halaga kung hindi ito mapapalitan ng pera, Attorney Reyes. Sa susunod na linggo, itutuloy natin ang pagbebenta sa lupa at sa bahay. Wala nang makakapigil sa akin.
Si Eliana ay deklaradong baliw at walang boses sa batas. Ang lahat ng iniwan ng matandang Teodoro ay sa akin na, at sisiguraduhin kong walang matitira kahit isang pirasong alaala ng mga Buena Vista sa lupang ito. Napasinghap si Eliana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak, ang ancestral home, ang bahay kung saan nakalibing ang mga alaala ng kanyang ama, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang pinagmulan, ay ibebenta ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng dilim at dusa, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang determinasyong hindi kailanman matitibag. Paano mo haharapin ang bukas kung ang huling piraso ng iyong pagkatao ay unti-unti nang winawasak ng taong nangakong poprotekta sa iyo? Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng lumang rest house ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa pananahimik ni Eliana. Sa loob ng silid na amoy, alikabok at pagkabulok, nakasandal siya sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising sa bawat hapdi ng kanyang alaala. Isang mahinang kaluskos mula sa pinto ang nagpadilat sa kanya. Hindi ito ang mabibigag at mayabang na yabag ni Marco, at hindi rin ang matunog na takong ni Doña Imelda. Ang tunog na ito ay maingat, tila isang aninong natatakot na makalika ng ingay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang pamilyar na bulto ang pumasok. Isang matandang babaeng nakabalot ng makapal na shawl, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na lalagyan ng pagkain. Yaya Belen? Ang paos na bulong ni Eliana, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Shh, huwag kang maingay anak, ang mabilis na tugon ni Yaya Belen habang mabilis na lumalapit sa kanya. Nilapag ng matanda ang dala niyang pagkain at agad na hinawakan ang malamig na mga kamay ni Eliana. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Sa ilalim ng malamig, na liwanag ng buwan na tumatago sa rehas, nakita ni Eliana ang mga luhang namumuo sa mga mata ng kanyang yaya. Ang babaeng nagpalaki sa kanya matapos pumanaw ang kanyang ina. Kumuha si Yaya Belen ng isang mainit na pandesal at itlog mula sa lalagyan. Mga simpleng pagkaing malayo sa luho ng mansyon. Ngunit para kay Eliana, ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Alam ko ang lahat, Eliana. Ang hikpi ni Yaya Belen habang pinapanood siyang kumain ng mabilis. Nakita ko kung paano kanila niloko. Narinig ko ang mga plano ni na Marco at ng babaeng yon sa garden ng nakaraang buwan pa. Patawarin mo ako, anak. Natakot ako. Akala ko ay ako lang ang nakakaalam at baka saktan nila ako kung magsasalita ako. Tumigil si Eliana sa pagsubo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Bakit, Yaya? Bakit kailangang umabot sa ganito? Lahat naman ibinigay ko sa kanya. Hinaplos ni Yaya Belen ang buhok ni Eliana, isang haplos na puno ng pagmamahal na matagal lang ipinagkait sa kanya. Dahil ang mga taong may maitim na budi ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ngunit tandaan mo, Eliana, ang dugong na nananalaytay sa iyo ay dugo ng isang Buena Vista. Hindi ka pinalaki ng iyong tatay na Don Teodoro para lamang mauwi sa ganito. Napatigil ang matanda. Tila may naalala. Lumingon-lingon muna siya sa pinto bago may kinuha sa ilalim ng kanyang suot na panloob. Isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang panyo ang dahan-dahan niyang inabot kay Eliana. Bago pumanaw ang iyong tatay, tinawag niya ako sa kanyang silid. May ibinigay siya sa akin na hindi alam ni Marco, hindi alam ng kahit sino. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag dumating ang araw na tila wala ka na talagang matakbuhan. Dahan-dahang binuksan ni Eliana ang panyo. Isang antigong susi na gawa sa tanso ang tumambad sa kanya. Ang hawakan nito ay may nakaukit na maliit na simbolo ng korona.
Ang selyo ng Pamilya Buenavista. Susi ito para sa isang silid dito rin sa rest house, anak. Ang gulong ni Yaya Belen, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ang silid na iyon ay hindi kailanman binuksan ni Marco dahil akala niya ay imbakan lang yon ng mga sirang kagamitan. Ngunit doon itinago ng iyong tatay ang kanyang huling hiling. Ang huling sandata na magbabalik sa iyo ng lahat. Naramdaman ni Eliana ang isang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang mga daliri habang hinahawakan ang susi. Ang malamig na tanso ay tila nagbigay ng init sa kanyang buong pagkatao. Sa unang pagkakataon matapos ang gabing iyon ng pagtatraidor, naramdaman niya ang isang mitsa ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Kailangan mong maging matatag, Eliana, sabi ni Yaya Belen habang mabilis na tumatayo dahil sa tunog ng isang sasakyang papalapit sa malayo. Magpanggap kang mahina. Hayaan mong isipin nilang talo ka na. Pero sa loob mo, anak, ihanda mo ang iyong sarili. Mabilis na lumabas si Yaya Belen, iniwan si Eliana na nakatitig sa susing hawak niya. Ang gabi ay nanatiling madilim, ngunit sa puso ni Eliana, may isang bagong uri ng liwanag ang nagsimulang mag-alab. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari sa iyong kapalaran? Ang mga taong nagnakaw ng iyong pangalan o ang boses na nakaraang naghihintay lamang na muling magising para sa iyong pagbangon? Kay dumi mo na pala talaga, Eliana. Hindi ko akalaing ang isang Buenavista ay babagay sa gitna ng mga agyo at alikabok. Ang matinis at mapang-uyam na boses ni Sofia ay tila lason na humalo sa hanging loob ng silid. Nakatayo siya sa may pinto, suot ang isang itim na silk dress na tila kumikislap sa dilim. Ang bawat tunog ng kanyang matutulis na takong sa lumang kahoy na sahig ay tila mga hampas ng martilyo na nagpapakaba sa dibdib ni Eliana. Dahan-dahang itinaas ni Eliana ang kanyang mukha. Pilit na itinatago ang susing bigay ni Yaya Belen sa loob ng kanyang mahigpit na nakakuyom na palad. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod at puyat, ay hindi nagpakita ng takot. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat insulto ni Sofia ay tila mga latay sa kanyang kaluluwa. Bakit ka narito, Sofia? Ang malamig na tanong ni Eliana. Hindi ba dapat ay abala ka sa pagdiriwang ng iyong panandaliang tagumpay? Isang malutong at nakakauring tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Humakbang siya palapit, hindi alintana ang dumi ng paligid. Huminto siya sa harap ni Eliana at dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang kamay, pilit na ipinangangalandakan ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ni Eliana. Panandalian? Oh darling, hindi ito panandalian. Ito ang katotohanan, sabi ni Sofia habang pinaglalaruan ang singsing sa kanyang daliri. Pamilyar ba sa'yo ito? Sabi ni Marco, masyadong maganda ang hiyas na ito para mabulok sa daliri ng isang babaeng nababaliw na. Mas bagay daw ito sa isang reynang marunong magpasaya sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Eliana. Ang singsing na yon, ang antigong esmeralda na napapalibutan ng mga diamante. Iyon ang singsing ng kanyang yumaong ina. Iyon ang huling pamana na ibinigay sa kanya bago ito pumanaw. Ang simbolo ng dangal at pag-ibig ng mga Buenavista. At ngayon, suot-suot ito ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Naramdaman ni Eliana ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila sasabog sa sobrang galit. Hubarin mo yan! Hubarin mo ang singsing ng nanay ko. At bakit ko gagawin yon? Pag-aari na ito ni Marco at ang lahat ng kay Marco ay akin na rin. Pang-uuyang ni Sofia. Lumuhod siya ng kaunti para mapantayan ang muka ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Alam mo, Eliana, naaawa ako sa'yo. Akala mo ba ay minahal ka niya talaga? Ginawa ka lang niyang puhunan. Na yung nakuha na niya ang lahat, wala ka ng halaga. Ikaw ay isang basura na kailangang itapon para hindi na mangamoy. Dinuro ni Sofia ang noni Eliana gamit ang kanyang mahahabang kuko. Tingnan mo ang sarili mo. Marumi, mabaho, at nag-iisa. Sino ang maniniwala sa isang baliw? Kahit mamatay ka rito, walang iiyak sa'yo.
Dahil sa mundong ito, ang mga Buena Vista ay tapos na. Kami na ang bago mong Panginoon. Hindi na nakapagpigil si Eliana. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang itinulak ang kamay ni Sofia. Huwag mo akong bahawak-hawakan! Wala kang karapatang yurakan ang pangalan namin! Nagbago ang anyo ni Sofia. Ang kanyang mapang uyam na ngiti ay napalitan ng matinding puot. Mabilis siyang sinabunutan si Eliana. Pilit na idinidiin ang mukha nito sa maruming pader. Matapang ka pa rin? Sa kalagayan mong yan, nagagawa mo pang sumagot? Ang nanggagalaiting bulong ni Sofia. Itinaas niya ang kanyang kabila pang kamay. Nakahuyom ang mga daliri. Handang itama ang isang marahas na sampal sa namumutlang pisingi ni Eliana. Tuturuan kita kung paano rumespeto sa bagong may-ari ng buhay mo. Pumikit si Eliana. Hinihintay ang hapdi ng palad ni Sofia. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng kalaban, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon ng silid. Tumigil si Sofia. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakataas sa ere, habang ang kanyang mga mata ay napalingon sa pinto na dahan-dahang bumubukas. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Boses na tila nagdadala ng isang balitang hindi inaasahan. Ma'am Sofia, pinapatawag po kayo ni Sir Marco. May malaking problema po sa opisina. Nabitawan ni Sofia ang buhok ni Eliana. Ang kanyang muka ay nabahira ng pagkalito at kaba. Sino ang lalaking yon? At anong problema ang maaring dumating sa gitna ng kanilang tagumpay? Iniwan ni Sofia si Eliana na nakasalampak sa sahig, humihingal at nanginginig. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman ni Eliana ang susi sa loob ng kanyang palad. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Ito na ba ang simula ng pagguho ng toreng itinayo ng mga kaaway? Walang ibang magliligtas sa iyo, Eliana, kundi ang sarili mong dugo at ang mga lihim na pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang tinig na yon sa loob ng kanyang isipan ay tila isang multo mula sa nakaraan. Habang nakalupasay sa sahig, matapos ang marahas na pagbisita ni Sofia, naramdaman ni Eliana ang bawat pintig ng kanyang sugatang puso. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumuka. Inilalantad ang tanso at malamig na susi na tila nag-aapoy sa gitna ng kanyang palad. Sa labas, ang tunog ng papalayong sasakyan ni Sofia ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng gabi. Iniwan siyang muli sa gitna ng kadiliman at amoy ng amag. Pilit na itinayo ni Eliana ang kanyang nanghihinang katawan. Ang bawat galaw ay isang kalbaryo. Ang hapdi ng kanyang anit mula sa pagkakasabunot at ang pananakit ng kanyang mga tadyang ay tila mga paalala ng kanyang kasalukuyang kahihiyan. Ngunit sa likod ng sakit, may isang bagong lakas na nagtutulak sa kanya. Isang kuryosidad na hinaluan ng desperasyon. Inalala niya ang bulong ni Yaya Belen. Ang silid sa likod ng mga sirang kagamitan. Gamit ang kanyang mga kamay na nanginginig, kinapa ni Eliana ang pader ng maliit na bodega sa kabilang bahagi ng rest house. Ang bawat haplos niya sa magaspang na kahoy ay tila isang paghahanap sa kanyang nawawalang danggal. Sa wakas, sa likod ng isang tumpok ng mga lumang upuan na kinakainan ng anay, naramdaman niya ang isang lamat. Isang pintong gawa sa mabigat na nara na dahil sa kapal ng alikabok at mga sapot ng gagamba, ay tila naging bahagi na ng pader. Isang mahina, ngunit malinaw na tunog ng umiikot na mekanismo ang umalingaw-ngaw sa katahimikan nang ipasok niya ang susi at pilit na pinaliko ang tanso. Ang pinto ay bumukas ng may mabigat na pag-ungol, naglalabas ng hangin na amoy, lumang papel at nakatagong panahon. Sa loob ay isang maliit na silid, kasing laki lamang ng isang dambana. Walang bintana, tanging isang maliit na mesa at isang bakal na cabinet ang naroroon. Sa ibabaw ng mesa, nakita ni Eliana ang ilang mga folder na may selyo ng Buena Vista Corporation. Nang buksan niya ang isa, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga dokumentong naroon ay hindi lamang simpleng mga papel. Ang mga ito ay mga resibo, bank transfers,
at mga lihim na kontrata na nagpapatunay na 10 taon nang nagnanahaw si Marco mula sa kumpanya. Bawat sentimos na ginamit nito para sa kanyang luho at para kay Sofia ay galing sa paghihirap ng kanyang ama. Ngunit ang mas nagpayanig sa kanyang buong pagkatao ay ang isang maliit na mechanical recorder na nakapatong sa gitna ng mesa. Isang itim na kahon na tila naghihintay na muling magsalita. Sa panginginig ng kanyang daliri, pinindot ni Eliana ang play button. "Anak, Eliana," ang boses ng kanyang ama, si Don Teodoro, ay pumuno sa maliit na silid. Ang tinig na iyon, na dati ay puno ng otoridad, ngayon ay tila may halong pait at pagsisisi. "Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Ang ahas na pinatuloy ko sa aking tahanan ay tuluyan ng nanuklaw. Patawarin mo ako, anak, dahil hinayaan kong maging bulag ang pag-ibig mo kay Marco Ilustre. Ngunit tandaan mo, ang Buena Vista ay hindi itinatag sa buhangin. Bawat dokumentong nasa harap mo ay ang latigo na gagamitin mo para palayasin ang mga magnanakaw sa ating templo." Napatakip ng bibig si Eliana, habang ang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang patid. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pait ng katotohanan. Alam na ng kanyang ama. Bago pa man ito pumanaw, alam na nito ang tunay na kulay ni Marco. Ngunit bakit hindi nito sinabi sa kanya? O sadyang napakabulag lang ba niya sa pangakong pag-ibig? "Huwag kang matakot, Eliana," patuloy ng boses sa recorder. "Ang huling susi ay hindi ang tanso na hawak mo, kundi ang isang pangalan na matagal ko nang itinago. Hanapin mo si..." Biglang naputol ang boses. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani bago ito bumasag ng isang malakas na kalabog mula sa itaas na bahagi ng rest house. May tao sa loob ng bahay. May nakatuklas sa kanyang pagkawala sa silid na kulungan. Napalingon si Eliana sa pinto ng lihim na silid. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Habang yakap-yakap ang mga folder ng ebidensya, isang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan, na tila isang sumpa at isang panalangin. Sapat na ba ang mga lihim ng nakaraan para itayo ang isang reynang winasak na ng kasalukuyan? O ang silid na ito ay magiging huling hantungan na rin ng kanyang pag-asa? Ang bawat tibok ng puso ni Eliana ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na panganib. Sa loob ng lihim na silid, ang amoy ng lumang papel at ang boses ng kanyang ama na biglang naputol ay tila mga aninong pilit siyang hinahatak pabalik sa realidad. Ang kalabog mula sa itaas ay sinundan ng mga yabag na mabilis at mabigat. Mga yabag na pag-aari ng isang taong hindi marunong maghintay. Mabilis na isinilid ni Eliana ang mga mahahalagang dokumento sa ilalim ng kanyang maruming bestida. Idinidikit ang mga ito sa kanyang balat na tila ba ang mga papel na yon ay bahagi na ng kanyang sariling laman. Mabilis ning isinara ang pinto ng Nara. Tinitiyak na ang bawat sapot ng gagamba at alikabok ay muling magmumukhang hindi nagalaw. Sa gitna ng dilim, hiningal siya. Ang bawat buga ng hangin ay tila isang panalangin huwag siyang matuklasan. Nakarating siya sa kanyang kulungan ilang segundo lamang bago bumukas ang pinto ng rest house. Agad siyang naupo sa sulok, ginulo ang kanyang buhok at pinatigas ang kanyang mga mata hanggang sa magmukha itong mga batong walang buhay. "Eliana, alam kong gising ka pa. Huwag kang magkunwaring hindi mo naririnig ang pagdating ko." Ang boses ni Marco ay pumasok sa silid. Bit-bit ang amoy ng alak at ang aura ng isang lalaking lasing sa kapangyarihan. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang mga anino ay humahaba sa ilalim ng kumukurap na bumbilya. Tumingin siya kay Eliana nang may halong pandidiri. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang peste na nakakaabala sa kanyang paningin? "Look at you," pang-uuyam ni Marco habang dahan-dahang lumalapit. Ang dating prinsesa ng mga Buena Vista.
na yon ay para ng basahang itinapon sa kalsada. Alam mo ba, Eliana, minsan ay nakakaramdam din ako ng kaunting awa. Pero kapag naalala ko kung paano mo ako laging tinitingnan ng may mataas na tingin, nawawala lahat ng iyon. I was always just the charity case in your father's eyes, right? Well, look who's the charity case now. Hindi sumagot si Eliana. Sa halip, nagsimula siyang gumalaw ng kakatwa. Pinaglaruan niya ang dulo ng kanyang maruming daliri, bumubulong-bulong ng mga salitang walang kahulugan. Ang mga ibon, Marco, ang mga puting ibon ay kinakain ang mga diamante ni Papa. Bakit hindi mo sila pinapaalis? Sinasakal nila ang mga bulaklak. Tumigil si Marco. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Talagang nawala na nga siya sa sarili. Sofia was right. You're not just broken, Eliana. You're completely shattered. Lumuhod si Marco sa harap niya. Kinuha ang kanyang baba at marahas itong itinaas. Mabuti na rin yan. Mas madali para sa akin. Bukas, ililipat na namin ang huling 50% ng iyong shares sa pangalan ko. Pagkatapos nyon, maaari ka nang mabulok dito o sa kalsada. Wala na akong pakialam. You're just a ghost now, Eliana. Isang multo ng nakaraang hindi nababalik. Binitawan niya ang baba ni Eliana ng may puwersa, dahilan upang tumama ang ulo ng babae sa pader. Ngunit kahit masakit, nanatiling blangko ang ekspresyon ni Eliana. Sa loob niya, ang bawat salita ni Marco ay itinatala niya, ginagawang gasolina para sa apoy ng kanyang paghihigante. Pinanood niya ang pag-alis ni Marco. Ang bawat yabag nito ay tila isang kabanatang natatapos sa kanyang pagiging biktima. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang itinayo ni Eliana ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata, na kanina ay tila walang buhay, ay biglang nagliyab ng isang talinong hindi kayang unawain ni Marco. Inilabas niya ang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa lihim na silid. Isang listahan ng mga bank accounts na hindi alam ng kanyang asawa. Akala mo ay tapos na ang laro, Marco? Ang mahinang bulong ni Eliana sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Pero hindi mo alam, ang reynang itinapon mo sa putikan ay siya ring huling bubura sa pangalan mo sa mundong ito. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, narinig ni Eliana ang boses ni Doña Imelda mula sa labas. Kausap ang isang tao sa telepono. Oo, gawin mo na bukas. Siguraduhin mong walang makakaalam. Kapag naisalin na ang shares, wala na tayong kailangan sa kanya. Dispose of her. Hindi pwedeng may buhay pang Buena Vista na makakapagsalita laban sa atin. Naniga si Eliana. Ang balat niya ay tila binalot ng yelo. Hindi lang pala ang kanyang yaman ang gustong kunin ng mga ito. Pati ang huling hininga niya ay balak na nilang kitilin. Sapat ba ang pagpapanggap para makatakas sa kamatayan? O ang kanyang masistemang pagbangon ay mauuwi rin sa isang madugong hantungan bago pa man magsimula ang laban? Huwag mong titigan ng apoy, Eliana. Baka masunog pati ang natitirang bait sa isip mo. Ang boses ni Marco ay tila uling na nagbabaga. Mainit, mapangahas, at puno ng panunokso. Nakatayo siya sa harap ng isang lumang drum sa labas ng bintana ni Eliana, kung saan ang mga dila ng apoy ay sumasayaw sa ilalim ng madilim na langit. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha, habang hawak-hawak niya ang isang tumpok ng mga lumang litrato at dokumento. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang isang litrato. Yun ang larawan ng ama ni Eliana, si Don Teodoro, noong araw ng pagtatapos ni Marco sa kolehiyo. Sa litrato, nakapatong ang kamay ng matanda sa balikat ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tila ba tunay niyang anak ang binatang nasa tabi niya? Isang mapait na alaala ang biglang humugot sa puso ni Eliana habang nakamasid sa likod ng mga rehas. Tila bumalik ang kanyang gunita. 10 taon
na ang nakalilipas. Naalala pa niya ang gabi nang iuwi ng kanyang ama si Marco sa kanilang mansyon. Basang-basa ang binata sa ulan, butas-butas ang suot na tsinelas, at ang mga mata ay puno ng takot sa mundo. Eliana anak, ang sabi noon ni Don Teodoro habang binibigyan ng tuyong tuwalya ang binata. Mula ngayon, si Marco ay bahagi na ng ating tahanan. Utang ko sa kanyang ama ang aking buhay noong giyera, at ibabalik ko ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kinabukasan. Pinag-aral ni Don Teodoro si Marco sa pinakamamahaling universidad. Binilhan ng kanyang mga unang sapatos, unang kurbata, at unang sasakyan. Ibinigay sa kanya ang tiwala na kahit ang mga matatandang empleyado ng Buena Vista ay hindi nakamit. Higit sa lahat, ipinagkatiwala sa kanya ang kaisa-isang hiyas ng mga Buena Vista, si Eliana. Utang na loob? Ang boses ni Marco ay muling pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumingin si Marco sa litrato ni Don Teodoro bago ito dahan-dahang inilapit sa apoy. Isang malaking tanikala ang utang na loob na yan, Eliana. Alam mo ba kung gaano kahirap ang laging yumuko sa harap ng tatay mo? Ang laging ipaalala sa akin na galing ako sa putikan at kayo ang nag-ahon sa akin? Ang bawat tulong niya ay tila isang sampal na nagsasabing, wala ka kung wala ako. Pinanood ni Eliana ang paglamon ng apoy sa gilid ng litrato. Ang mukha ng kanyang ama ay dahan-dahang naging abo. Tila muling pinapatay ang matanda sa harap ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Eliana ang isang matinding pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa bakal hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri. Salamat sa utang na loob na yan, Don Teodoro. Pang-uuyam ni Marco habang tuluyan ng binitawan ang nasusunog na litrato sa loob ng drum. Dahil sa tiwala mo, nalaman ko ang lahat ng pasikot-sikot ng inyong yaman. Dahil sa kabaitan mo, naging madali para sa akin na nakawin ang lahat ng ito mula sa anak mo. Tumawa si Marco, isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Kumuha pa siya ng isa pang litrato, ang litrato ng kasal nila ni Eliana. Pinunit niya ito sa gitna bago ihagis sa apoy. Ang mga piraso ng kanilang mga pangako ay naging mga itim na usok na tinangay ng hangin patungo sa kadiliman. Ang puso ni Eliana ay tila isang kristal na muling binasag ng maso. Ang bawat alaala ng kanyang ama na tinatrato si Marco bilang tunay na pamilya ay tila naging mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Paano niya naging mahal ang isang halimaw na tulad nito? Paano niya hindi nakita ang ingit at pot na nagtatago sa likod ng mga matatamis na salita? Lumingon si Marco kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Huwag kang mag-alala, Eliana. Kapag naisalin na ang lahat ng shares mo bukas, susunod ka na rin sa tatay mo. Ipapagsama ko kayo sa isang lugar kung saan wala ng kumpanya, wala ng yaman, at wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Tumalikod si Marco, iniwan ang nagbabagang drum, at ang nag-iisang babaeng winasak niya ang buong mundo. Nanatiling nakatitig si Eliana sa huling kislap ng apoy. Ang bawat piraso ng abo na lumilipad sa hangin ay tila mga bulong ng kanyang ama, nagpapaalala sa kanya na ang apoy na sumira sa kanyang nakaraan ay siya ring apoy na magbibigay ng liwanag sa kanyang tatahaking landas. Sapat ba ang pagmamahal ng isang ama para protektahan ang kanyang anak mula sa kabilang buhay? O ang apoy ng pagtatraidor ay tuluyan ng uubos sa huling bakas ng mga Buena Vista? Huwag kang matakot, anak. Ang katarungan ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Minsan, ito ay dumarating sa gitna ng pinakamalalim na gabi. Suot ang anyo ng isang taong akala mo ay bahagi na ng iyong kahapon. Ang boses na iyon ay tila isang malalim na ugong na nanggaling sa pinakamadilim na sulok ng silid. Napasinghap si Eliana, ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim,
nakita niya ang pinto na dahan-dahang sumara at sa tabi ni Yaya Belen ay nakatayo ang isang lalaking may mataas na tindig, suot ang isang lumang trench coat na amoy tabako at lumang katad. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang kanyang sombrero. Nang tumama ang manipis na liwanag ng buwan sa kanyang muka, naramdaman ni Eliana ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga kulubot sa paligid ng mga mata nito at ang matatalas na tingin ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Attorney Marcelo? Ang nauutal na bulong ni Eliana. Pero, sabi ni Marco, pumanaw na kayo sa isang aksidente 2 taon na ang nakalilipas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matandang abogado. Humakbang siya palapit at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Eliana. Hindi alintana ang dumi ng sahig. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo, Eliana. Iyon ang kwentong ipinapakalat ni Marco para masiguro na wala kang matatakbuhan kapag sinimulan na niya ang kanyang pananakop. Ngunit ang katotohanan ay itinago ako ng iyong ama. Alam ni Don Teodoro na darating ang oras na kakailanganin mo ng isang katuwang na hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng dahas. Naramdaman ni Eliana ang init ng mga luha na muling dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Ang bawat hapdi ng kanyang mga pasasa at ang bigat ng kanyang pangungulila ay tila gumaan sa presensya ng tapat na kaibigan ng kanyang ama. Sa loob ng 2 taon, naniwala siya sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Akala niya ay tuluyan na siyang naulila sa lahat ng aspeto. Narito ang lahat, attorney, sabi ni Eliana habang nanginginig na inilalabas ang mga folder mula sa lihim na silid. Ang mga bank transfers, ang mga pasipikadong pirma, at ang mga kontratang ginamit ni Marco para ubusin ang kaba ng Buena Vista. Sapat na ba ito? Sapat na ba ito para mabawi ko ang lahat? Kinuha ni Attorney Marcelo ang mga dokumento. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang muka ay mas lalong tumitigas, tila isang batong hindi kayang buwagin. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit na matagal na niyang kinimkim. Sobra-sobra pa ito, anak, ang mariing tugon ng abogado. Hindi lang natin babawiin ang kumpanya. Ibabalik natin ang bawat sentimong ninakaw niya, kasama ang bawat patak ng luhang idinulot niya sa iyo. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Bukas ang nakatagdang paglipat ng huling shares mo. Iyon ang oras na pinili nila para tuluyan kang burahin. Hinawakan ni Attorney Marcelo ang mga kamay ni Eliana. Ang kanyang hawak ay matibay, tila isang pang-akong hindi kailanman mapapako. Kailangan mong magpatuloy sa iyong pagpapanggap, Eliana. Hayaan mong isipin nilang nasa palad ka na nila. Hayaan mong maniwala silang ikaw ay isang reynang wala ng korona. Dahil habang sila ay nagsasaya sa gitna ng kanilang kasakiman, tayo ay bubuo ng isang bitag na hindi nila malulusutan. Sa labas, ang tunog ng hangin sa mga puno ay tila isang babala. Alam ni Eliana na ang bawat oras na lumilipas ay isang hakbang palapit sa isang madugong labanan. Hindi ng dahas, kundi ng talino at katarungan. Sa gitna ng dilim ng rest house, sa ilalim ng pagbabantay ni Yaya Belen at sa gabay ni Attorney Marcelo, ang unang mitsa ng paghihiganti ay tuluyan ng nagliyab. Tumingin si Attorney Marcelo ng diretso sa mga mata ni Eliana. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad at pag-asa. Handa ka na bang bawiin ang kaharian mo, Eliana Buenavista? Naramdaman ni Eliana ang pananabik at takot na naghahalo sa kanyang dibdib. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan bago siya dahan-dahang tumango. Hindi na siya ang mahinang asawa na kayang tapakan. Sa gabing ito, ang reyna ay muling nagising sa gitna ng mga anino. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa labas ng bintana. Isang anino ang mabilis na naglaho sa dilim. May nakarinig ba sa kanilang pag-uusap? Sapat ba ang alyansang ito para itumba ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? O ang bagong pag-asang ito ay magiging mitsa lamang ng isang mas malubhang trahedya? Ang pirma mo na lang ang tanging halaga mo sa mundong ito, Eliana. Pagkatapos nito, kahit sa kangkungan ka napulutin,
Wala na akong pakialam dahil basura ka na sa paningin ko. Ang mga salitang iyon ni Marco ay tila mga talsik ng asidong nagpapakirot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Eliana. Nakatayo ang kanyang asawa sa gitna ng sala ng rest house. Hawak ang isang baso ng mamahaling scotch, habang ang kabilang kamay ay hindi bumibitaw sa balikat ni Sofia. Ang kanilang mga tawa ay tila mga hiyaw ng mga buwayang nagdiriwang sa harap ng kanilang biktima. Nasa sahig si Eliana, nakasandal sa paanan ng isang lumang cabinet. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi ng uling, nagkukunwaring gumuguhit ng mga kakaibang hugis sa sahig habang bumubulong-bulong. Sa labas, ang mga kuliglig ay lumilikha ng isang mapait na musika na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Eliana. Ang bawat hapdi ng kanyang tuhod sa malamig na semento ay tila paalala na kailangan niyang tiisin ang lahat para sa huling hantungan ng kanyang plano. Marco, babe, huwag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon. Ang malanding boses ni Sofia ay pumuno sa silid. Uminom siya sa kanyang baso bago idinikit ang kanyang pisingi sa braso ni Marco. Isipin mo na lang ang mangyayari bukas. Kapag hawak na natin ang huling shares, lilipad na tayo sa Singapore. Doon natin uubusin ang perang pinaghirapan. I mean, ang perang nakuha natin sa Buena Vista. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, dahan-dahang tumayo si Eliana. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Naglakad siya patungo sa mesa kung saan nakapatong ang handbag ni Sofia. Ang mga lihim sa ilalim ng dagat, ang paos na kanta ni Eliana na hinaluan ng isang kakatwang bungisngis. May ginto sa bulsa ni Sofia, ngunit hindi ito para kay Marco. Para ito sa lalaking may balat sa leeg. Biglang tumahimik ang silid. Ang tunog ng pagbagsak ng baso ni Marco sa alpombra ay tila isang babala. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. Tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Anong sinasabi ng baliw na yan? Ang nauutal na tanong ni Sofia, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Marco, huwag kang maniwala sa kanya. Talagang wala na siya sa sarili. Ngunit ang binding itinanim ni Eliana ay nagsimula ng tumubo sa isipan ni Marco. Alam ni Eliana ang ugali ng kanyang asawa. Ang pagiging paranoid at seloso nito ay ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Inalala ni Eliana ang dokumentong nakita niya sa lihim na silid. Isang bank statement sa pangalan ni Sofia na may malalaking deposits mula sa isang kumpanyang katunggali ng Buena Vista. Isang kumpanyang pag-aari ng dating kasintahan ni Sofia. Dahan-dahang lumapit si Marco sa handbag ni Sofia. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat yabag ay nagdadala ng papalapit na bagyo. Bakit bigla kang namutla, Sofia? At sinong lalaking may balat sa leeg na sinasabi niya? Marco, please! Isang baliw ang nagsasalita. Pakikinggan mo ba ang isang taong kumakausap sa pader? Ang sigaw ni Sofia, habang pilit na hinahablot ang kanyang bag. Ngunit mas mabilis si Marco. Marahas niyang itinulak si Sofia at kinuha ang bag. Ang tunog ng pagbubukas ng zipper ay tila isang hatol sa katahimikan ng gabi. Inilabas ni Marco ang isang kulay asul na passbook na nakatago sa lihim na bulsa ng bag. Habang binabasa niya ang mga numero sa loob, ang kanyang muka ay naging kasing itim ng uling. Ano ito, Sofia? Bakit may 50 milyong piso ka sa account na hindi ko alam? At bakit galing ito kay Victor? Ang nanggagalaiting tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa mga bintana ng rest house. It's for our future, babe. Akala ko kasi... Ang desperadong paliwanag ni Sofia, ngunit isang malakas na tulog ng sampal ang tumapos sa kanyang sasabihin. Napasubsob si Sofia sa sofa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa namumulang pisingi, habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy. Pinanood ni Eliana ang eksena mula sa anino ng sulok. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi habil sa takot,
kundi dahil sa isang kakaibang uri ng kasiyahan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa dalawang ahas na sumira sa kanyang buhay. Habang nagtatalo ang dalawa, dahan-dahang lumabas si Eliana sa silid, tinitiyak na walang makakapansin sa kanyang pag-alis. Nakarating siya sa kusina kung saan naghihintay si Yaya Belen. Ang matanda ay nanginginig sa kaba habang may hawak na isang maliit na lalagyan ng langis. "Nagawa ko na, Yaya," ang bulong ni Eliana. Ang kanyang tinig ay wala na ang bakas ng pagkabaliw. "Nagkakagulo na sila. Ito na ang pagkakataon natin para kunin ang master key sa study room ni Marco." Ngunit bago pa man sila makakilos, isang marahas na kalabog ang narinig nila mula sa itaas. Isang tunog ng nabasag na salamin at ang malakas na hiyaw ni Marco ang umalingaw-ngaw. "Magsama kayong dalawa ni Eliana sa impyerno. Kung lolokohin mo lang din ako, sisiguraduhin kong wala kayong matitira." Nanigas si Eliana. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis sa sabog ang galit ni Marco. Ang plano niyang pag-awayin ang dalawa ay nagbunga ng isang apoy na tila hindi na niya kayang kontrolin. Sapat ba ang lamat sa relasyon ni na Marco at Sofia para makatakas si Eliana? O ang mitsa ng selos na kanyang sinindihan ay siya ring susunog sa huling pagkakataon niyang mabuhay? "Wala kang utang na loob. Lahat ng luho mo, galing sa akin. Pero gagamitin mo lang pala ako para pagtakpan ang pangangaliwa mo kay Victor?" Ang boses ni Marco ay tila isang sumabog na bulkang nagpayanig sa bawat sulok ng rest house. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga tipak ng batong bumabagsak sa pandinig ni Eliana. Sa labas ng pinto ng study room, nakatayo si Eliana. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kaba. Ito na ang pagkakataon niya. Habang ang dalawang halimaw ay abala sa paglapastangan sa isa't isa sa kabilang silid, kailangang mahanap ni Eliana ang master key. Ang susing magbubukas sa lahat ng mga dokumento at ligtas na lagayan sa loob ng mansyon ng mga Buena Vista. Dahan-dahang pinihit ni Eliana ang hawakan ng pinto ng study room ni Marco. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal ay tila kasing lakas ng kulog sa kanyang pandinig, kahit na sa katotohanan ay halos wala itong ingay. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling sigarilyo at lumang katad. Ang amoy ng taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat pintig nito ay nararamdaman niya hanggang sa kanyang mga daliri. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang palapit sa panganib. "Nasaan ka na?" Ang pabulong na panalangin ni Eliana habang mabilis na kinakapa ang ilalim ng mesa ni Marco. Sa kabilang silid, narinig niya ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay. Marahil ay isang plorera o isang dekorasyong gawa sa kristal na sinundan ng isang matinis na hiyaw mula kay Sofia. "Marco, nasasaktan ako! Bitawan mo ako!" Naramdaman ni Eliana ang lamig ng pawis na gumagapang sa kanyang noo. Ang kanyang paningin ay pilit na umaangkop sa dilim ng silid, kung saan tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng anino sa mga gamit. Sa wakas, sa likod ng isang lihim na compartment sa ilalim ng drawer, naramdaman niya ang isang matigas at malamig na bagay. Isang susing may mabigat na bigat at may nakaukit na letrang B. Ang master key. Mahigpit itong hinawakan ni Eliana. Tila ba ito ang huling dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat? Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa pinto, ang tunog ng mabibigat na yabag sa pasilyo ay biglang tumigil sa mismong tapat ng silid kung nasaan siya. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw mula sa labas, matalas at puno ng hinala. "Marco? Sofia? Bakit pa kayo nagtitilian dyan? At bakit bukas ang pinto ng study room?" Nanigas ang buong pagkatao ni Eliana. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay naging isang pasakit.
Nakita niya ang anino ni Doña Imelda na tumatagos sa ilalim ng pinto. Dahan-dahang lumalapit, tila isang mangkukulam na handang sumila ng biktima. Napatago si Eliana sa likod ng makapal na kurtina. Idinidikit ang kanyang katawan sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa master key, habang ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto ay muling bumasag sa katahimikan. Sino ang narito? Ang tanong ni Doña Imelda. Ang kanyang tinig ay puno ng otoridad na may halong panganib. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Eliana. Isang katanungang tila sumpa at panalangin sa gitna ng kanyang paghihirap. Hanggang kailan mo kayang pigilan ang iyong hinina bago ka tuluyang malunod sa sarili mong takot? O ang dilim ba ang magiging tanging kakampi mo sa gabing ito ng pagtatraidor? Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala. Isang hudyat na ang bawat segundong pananatili ko sa loob ng silid na ito ay isang hakbang patungo sa aking kamatayan. Sa loob ng madilim na study room, idinikit ni Eliana ang kanyang katawan sa malamig na salamin ng bintana. Ang makapal na kurtina ang tanging magsisilbing proteksyon niya laban sa matatalas na mata ni Doña Imelda. Narinig niya ang marahas na pag-ikot ng hawakan ng pinto, ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa katahimikan ng gabi. Pumasok ang matanda. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, tila isang halimaw na naghahanap ng masisila. Narinig ni Eliana ang mabibigat na yabag ng sapatos ni Doña Imelda sa lumang alpombra. Bawat hakbang ay papalapit sa kanyang pinagtataguan. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay humalo sa alikabok ng silid, isang amoy na nagpapaalala kay Eliana ng lahat ng pang-aalipustang naranasan niya sa kamay nito. Alam kong may tao rito, ang malamig na bulong ni Doña Imelda. Huwag kang magtago. Dahil mas lalo lang akong nagagalit. Naramdaman ni Eliana ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Mahigpit niyang inakap ang master key sa kanyang dibdib. Ang bawat kanto ng bakal ay bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito alintana. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng basag na salamin ang umalingaw-gaw mula sa labas ng pasilyo. Kasunod ang histerika na sigaw ni Sofia. Marco, bitawan mo ako, baliw ka na. Ang atensyon ni Doña Imelda ay agad na nabaling sa pinagmula ng ingay. Isang malakas na singhal ang pinakawala ng matanda bago mabilis na lumabas ng study room para awatin ang nag-aaway na dalawa. Sa sandaling sumara ang pinto, tila bumalik ang hanging kailangan ni Eliana para huminga. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang lumabas sa likod ng kurtina. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang baso ng alak ni Marco na kalahati pa ang laman sa ibabaw ng mesa. Huminto siya ng isang saglit. Gamit ang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng kanyang katapatan, ngunit ngayon ay isa na lamang itong maruming alaala. Inihulog niya ito sa loob ng baso. Ang tunog ng paglubog ng ginto sa mapait na alak ay tila huling tuldok sa 10 taon ng kanyang pagiging bilanggo. Sa labas ng rest house, ang langit ay bumubuhos ng matinding ulan, tila isang paglilinis sa maruming gabi. Nakita ni Eliana si Yaya Belen sa may likurang pinto, nakabalot ng isang itim na plastik para hindi mabasa. Ang matanda ay nanginginig sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tara na anak! Ang pabulong na hiyaw ni Yaya Belen sa gitna ng ugong ng hangin. Habang abala sila sa kanilang sariling impyerno, ito na ang oras para lumaya ka. Tumakbo si Eliana patungo sa kagubatan na nakapalibot sa rest house. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya huminto. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay tila pagpunit sa mga kadenang sumasakal sa kanya. Ang lamig ng ulan ay hindi niya naramdaman. Ang tanging naroon ay ang nag-aapoy na pagnanais na bawiin ang kanyang dangal. Nang sumapit ang madaling araw, ang paligid ay nababalot pa rin ng makapal na hamog.
Sa loob ng rest house, nagising si Marco na may matinding sakit ng ulo mula sa alak at sa away nila ni Sofia. Galit siyang pumasok sa silid kung saan ikinulong si Eliana, handa nang ipatapon ng babae ayon sa utos ng kanyang ina. Ngunit ang tumambad sa kanya ay isang bakanteng silid. Ang tanging naroon ay ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukas na bintana at ang mga bakas ng putik sa sahig. Mabilis siyang tumakbo sa kanyang study room. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita niya ang kanyang baso ng alak. Sa ilalim ng mapait na likido, kuminang ang wedding ring ni Eliana. Tila isang mata na nakatitig sa kanya, nangungutya sa kanyang pagkatalo. Eliana! Ang galit na sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng umaga. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, isang bagay ang napansin ni Marco. Ang lihim na drawer kung saan nakatago ang master key ay bukas na. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Napagtanto niya na ang babaeng inakala niyang baliw at talunan ay kinuha na ang pinakamahalagang sandata laban sa kanya. Paano mo hahabulin ang isang reynang tuluyan ang naglaho sa dilim? Bit-bit ang lahat ng lihim na magpapabagsak sa iyong kaharian. Ang bango ng tuyong lupa at ang alat ng hangin mula sa dagat ay tila mga gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabing dagat ng Batangas, malayo sa ingay at polusyon ng Maynila, natagpuan ni Eliana ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Dito, sa simpleng bahay na pag-aari ng kapatid ni Yaya Belen, ang bawat umaga ay nagsisimula sa huni ng mga ibon at ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang. Dahan-dahang hinaplos ni Eliana ang kanyang mga braso. Ang mga pasang iniwan ng malulupit na kamay ng mga gwardiya ni Marco at ang bawat latay ng pang-aapi ni Doña Imelda ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang balat. Ngunit ang peklat sa kanyang kaluluwa ay mananatiling isang paalala. Isang paalala na ang kabaitan ng walang hangganan ay madalas na nagiging paanyaya sa mga mapagsamantala. Sa bawat paglubog ng araw, nakaupo si Eliana sa isang lumang tumba-tumba sa beranda, hawakan isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa abot-tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Hindi siya narito para lamang magtago. Narito siya para muling buuin ang bawat piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Sa bawat paghinga niya ng sariwang hangin, nararamdaman niya ang pagbabalik ng lakas sa kanyang mga kalamnan at ang talas ng kanyang isipan. Anak, narito na si Attorney Marcelo, ang banayad na tawag ni Yaya Belen habang inilalapag ang isang platitong kamote sa mesa. Pumasok ang matandang abogado, dala ang isang makapal na attache case. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may bakas din ng pagmamadali. Sa loob ng ilang linggong pamamalagi ni Eliana sa probinsya, hindi tumigil ang abogado sa pakikipag-ugnayan sa mga lumang gwardiya ng Buena Vista Corp. Ang mga shareholder na nanatiling tapat sa alaala ni Don Teodoro. Eliana, handa na ang lahat, ang panimula ni Attorney Marcelo habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Ang master key na nakuha mo ay nagbukas ng mga pintong hindi inakala ni Marco na mapapasok natin. Nakuha na natin ang testimonya ng dating accountant na tinakot niya. Ang lahat ng ebidensya ng embezzlement at falsification ay selyado na. Tumango si Eliana. Ang kanyang mga mata ay malamig at matatag. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Salamat, attorney. Pero kailangan nating hintayin ang tamang sandali. Ang isang Buena Vista ay hindi sumusugod ng walang diskarte. Nabaligtad ang katahimikan ng kanilang pag-uusap nang buksan ni Yaya Belen ang isang lumang radyo sa kusina. Ang boses ng isang announcer ay nagbalita ng isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ni Eliana. Sa darating na Biyernes, gaganapin ang isa sa pinakamalaking merger sa kasaysayan ng industriya.
Ang Buena Vista Corporation, sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Marco Ilustre, ay pormal ng makikipag-isa sa kumpanya ng kilalang socialite na si Sofia Galvez. Inaasahang dadaluhan ito ng mga pinakamalaking negosyante at opisyal ng gobyerno. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa gitna ng kanilang pinakamalaking tagumpay, doon niya ipaparamdam ang bigat ng katarungan. Sa gitna ng kanilang mga niti at pagdiriwang, doon niya babawiin ang korona na pilit nilang ninakaw. Ito na yon, attorney, ang mahinang sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na dinala ng hangin. Sa gabing akala nila ay sila na ang hare at reyna ng mundo, doon ko ipapaalala sa kanila kung kaninong dugo ang nagpatayo ng bawat post ng kumpanyang yan. Tumayo si Eliana at lumakad patungo sa harap ng isang lumang salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang babaeng duguan, gulo-gulo ang buhok, at puno ng takot. Ang nasa harap niya ngayon ay isang reynang handa ng lumaban, isang babaeng nahanap ang kanyang tinig sa gitna ng katahimikan. Handa na ba ang lahat para sa pagbabalik ko? Ang tanong ni Eliana sa kanyang sarili. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang lihim na takot ang nanatili. Alam niyang hindi susuko si Marco nang walang laban. Alam niyang gagawin ng mga ito ang lahat para pigilan siya, kahit na dumanak pa ang dugo. Handa na ba si Eliana na harapin ang huling unos? O ang kapayapaang natagpuan niya sa probinsya ay muli lamang maglalaho sa gitna ng mas malaking bagyo na naghihintay sa lungsod? Ang akala ng marami, ang tagumpay ay nasusukat sa kislap ng mga hiyas at sa taas ng iniinom na alak. Ngunit hindi nila alam na ang pinakamasarap na hapunan ay ang huling pagkakataong pagsaluhan, ang isang kasinungalingan, bago ito gumuho. Sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahal na restaurant sa Makati, ang halimuyak ng mamahaling truffle at ang aroma ng rare vintage wine ay humahalo sa hanging puno ng kapalaluan. Nakaupo si Marco sa kabisera ng mesa, suot ang isang tailor-made na tuxedo na tila kumikislap sa ilalim ng mainit na liwanag ng chandelier. Sa tabi niya, si Sofia ay tila isang reyna sa kanyang suot na gown na puno ng sequin. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang tumutunog sa kagalakan. Para sa ating bagong imperyo, babe, ang masayang deklara ni Sofia, habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagdidikit ng kanilang mga baso ay tila isang hudyat ng kanilang ganap na pananaig. Para sa atin, Sofia, ang tugon ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Bukas, pagkatapos ng press conference, wala na ang Buena Vista Corporation. Ang tanging matitira ay ang Ilustre Galvez Group. Wala nang anino ni Don Teodoro, at wala na ang multo ni Eliana na hahadlang sa atin. Isang kakatuwang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng sining. Tila ba bawat hiwa ay isang pag-alala sa kung paano nila unti-unting hinati ang yaman ng mga Buena Vista. Alam mo, Marco, minsan ay naisip ko, nasaan na kaya ang asawa mo? Baka naman tuluyan na siyang naging pulubi sa kung saang kalsada. Tumawa si Marco, isang tawang walang kahit anong bakas ng awa. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Siguradong hiyang-hiya yon na ipakita ang kanyang mukha pagkatapos nating ideklara na baliw siya. Sa mundong ito, ang mga talunan ay nananatili sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang marangyang pagdiriwang, bumukas ang pinto ng silid. Isang waiter ang pumasok nang may labis na pag-iingat, dala ang isang itim na velvet box na may nakatali na pilak na ribbon. Ang pagkilos ng waiter ay tila isang sayaw ng katahimikan sa gitna ng kanilang ingay. Sir Marco, Ma'am Sofia, may nagpadala po nito para sa inyo. Isang advance gift daw po para sa inyong merger bukas. Ang magalang na sabi ng waiter bago maingat na inilapag ang kahon sa gitna ng mesa. Nagsalubong ang kilay ni Marco. Sinong nagpadala nito? Wala naman tayong inaasahang deliveries ngayong gabi.
Hindi po nagpakilala ang nag-abot, sir. Pero sabi po niya, mahalaga ang nilalaman nito para sa inyong kinabukasan. Tugon ng waiter, bago ito mabilis na lumabas ng silid, dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang ribbon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Akala niya ay isa itong mamahaling alahas o isang regalo mula sa isang sip-sip na business partner. Ngunit nang mabuksan niya ang kahon, ang kislap sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na kilabot. Sa loob ng kahon ay walang kahit anong ginto o diamante. Ang tanging naroon ay isang tumpok ng mga lumang papel, mga orihinal na dokumento ng utang ni Marco sa mga lihim na nagpautang, mga kopya ng mga bank transfers na nanggaling sa dummy accounts, at isang maliit na note na isinulat sa isang eleganteng papel na may selyo ng mga Buena Vista. Nanginghinig ang mga daliri ni Marco habang binabasa ang note. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula dahil sa alak ay biglang naging kasing puti ng pader. Ang bawat sentimong ninakaw ay may katumbas na pananagutan. Ang hapunan na ito ay hindi para sa inyong tagumpay, kundi para sa inyong pamamaalam. Magkita tayo sa korte bukas, Mr. And Mrs. Ilustre, kung may mukha pa kayong ihaharap sa mundo. Isang malakas na kalabog ang narinig nang mabitawan ni Marco ang kanyang baso. Tumapon ang pulang alak sa maputing tablecloth, tila isang sariwang dugo na kumalat sa gitna ng kanilang mesa. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi maari ito. Ang nauutal na bulong ni Marco. Paano niya nakuha ang mga ito? Sinunugo na ang lahat ng ebidensya. Napatingin si Sofia sa paligid. Ang kanyang paranoia ay biglang nagising. Tila ang bawat anino sa silid ay naging mukha ni Eliana na nakamasid sa kanila. Ang maranyang restaurant na kanina ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay tila naging isang masikip na hawla. Sino ang nagpadala ng kahon na ito? Kung si Eliana ay matagal nang naglaho. At anong lihim pa ang nakatago sa ilalim ng mga papel na ito na kayang sumunog sa kanilang kinabukasan sa loob lamang ng isang gabi. Ang katarungan ay hindi isang mabilis na unos na bumubura sa lahat, kundi isang dahan-dahang pag-akyat ng tubig na unti-unting lulunod sa mga nag-akalang sila ay nasa itaas ng mundo. Ang bawat kislap ng mga kamera sa loob ng Grand Ballroom ng Buena Vista Plaza ay tila mga kidlat na bumubulag sa paningin. Ngunit para kay Marco, ang mga ito ay mga bituin ng kanyang tagumpay. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, sa likod ng isang podium na may tatak ng bagong kumpanya. Sa tabi niya ay si Sofia, na tila isang reyna sa kanyang puting gown. Ang kanyang mga ngiti ay puno ng kapalaluan habang nakaharap sa mga mamamahayag at pinakamalalaking negosyante sa bansa. Ngayong araw, ang panimula ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng otoridad at pekeng kababaang loob. Ang legacy ng mga Buena Vista ay magkakaroon ng bagong anyo. Sa pagkakaisa ng ating mga kumpanya, sisiguraduhin nating ang Ilustre Galvez Group ang magiging muka ng kinabukasan. Wala nang puwang ang mga luma at mahinang pamamalakad ng nakaraan. Nakahanda na ang pluma sa ibabaw ng kontrata. Ang bawat mata sa silid ay nakatuon sa kamay ni Marco na dahan-dahang bumababa para lagdaan ang huling dokumento na magbubura sa pangalan ng pamilya ni Eliana. Sa gilid, si Doña Imelda ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang iniisip ang bilyon-bilyong pisong mapapasa kamay nila. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng pluma sa papel, ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang tunog ng mabigat na kahoy na humampas sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang kulog na nagpahinto sa pag-ikot ng mundo. Isang babae ang pumasok. Hindi ito ang babaeng gulo-gulo ang buhok at duguan na huling nakita ni Marco. Ang babaeng naglalakad sa gitna ng pasilyo ay suot ang isang simpleng itim na terno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila mga hiyas na naglalabas ng matatalas na liwanag. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marble na sahig ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa lahat. Eliana, ang nauutal na bulong ni Marco.
Ang pluma sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at gumulong sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa alpombra ay tila kasing lakas ng isang pagsabog sa katahimikan. Masyado ka namang nagmamadali, Marco. Ang boses ni Eliana ay malakas at malinaw. Walang bakas ng kabaliwan, tanging ang lamig ng katarungan. Hindi mo ba alam na ang isang kasunduan ay walang bisa kung ang nagbebenta ay walang karapatan sa ari-ari ang kanyang ipinagmamalaki? Mabilis na tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay punong-puno ng galit. Anong ginagawa ng baliw na ito rito? Gwardiya! Ilabas ninyo ang babaeng yan! Ngunit walang gwardiyang lumapit. Sa halip, pumasok si Attorney Marcelo, kasunod ang 5 opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na yabag ay tila isang hukbo na nagpapadapa sa bawat kasinungalingan sa silid. Attorney Marcelo? Ang gulat na tanong ni Marco, ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig. Pero, patay ka na! Ang katotohanan ay hindi namamatay, Marco Ilustre. Ang mariing tugon ng abogado habang inilalatag ang isang gintong folder sa harap ng lahat. Ayon sa orihinal na charter ng Buena Vista Corporation at sa huling testamento ni Don Teodoro Buenavista, ang kumpanyang ito ay may morality clause. Sa oras na mapatunayan ang pandarambong at pagtatraidor ng isang itinalagang opisyal, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay otomatikong mababalewala at babalik sa nag-iisang tagapagmana, si Eliana Buenavista. Inilabas ni Eliana ang master key at ang recorder na nakuha niya. Pinindot niya ang play button at ang boses ni Marco na nagpaplano ng pagbebenta ng ancestral home at ang pag-amin nito sa pagnanakaw ay pumuno sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato ng sunod-sunod. Ang mga kislap ay tila mga latigo na humahampas sa mukha ni na Marco at Sofia. Hindi totoo yan! Edit lang yan! Ang hysterical na sigaw ni Sofia habang sinusubukang hablutin ang recorder. Ngunit mabilis siyang hinarang ng isang babaeng pulis. Lumapit ang isang opisyal kay Marco. Ang tunog ng bakal na nakiskisa ng ilabas ng mga pulis ang posas ay tila huling musika ng kanyang pagbagsak. Marco Ilustre, you are under arrest for qualified theft, falsification of public documents, and frustrated murder. Ang malamig na deklarasyon ng opisyal. Napaluhod si Marco sa entablado. Ang kanyang maranyang tuxedo ay tila naging isang basahan, habang ang kanyang muka ay nakasubsob sa sahig, hindi makatingin sa libo-libong taong nakasaksi sa kanyang kahihiyan. Si Sofia ay napahagulgol na lamang, habang kinakaladkad palabas, ang kanyang korona ng kasakiman ay tuluyan ng nadurog. Dahan-dahang lumapit si Eliana kay Marco. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili, ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging ang malalim na pait ng pagtanggap. Binigyan ka ng tatay ko ng buhay, Marco. Ang mahinang bulong ni Eliana, na sapat lamang para marinig ng nakaluhod na lalaki. Pero pinili mong maging anino. Ngayon, ang aninong yon ang lalamon sa'yo sa loob ng rehas. Habang kinakaladkad si Marco palabas ng ballroom, lumingon siya kay Eliana. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang reynang itinapon niya sa putikan. Nakatayo ng tuwid, nagniningning sa gitna ng katarungan, at tuluyan ng malaya mula sa kanyang mga kamay. Sapat ba ang pagkakabilanggo para bayaran ang 10 taon ng pagdurusa? O ang tunay na parusa ni Marco ay ang makitang ang babaeng inakala niyang winasak niya ay siyang muling magpapatayo ng imperyong pilit niyang ninakaw. Ang bawat dapit hapon ay hindi hudyat ng katapusan, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat, dala ang liwanag na magbubura sa bawat anino ng kahapon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng Mansyong Buenavista ay tila mga gintong daliri na humahaplos sa mga kasangkapang matagal ng nabalot ng lungkot. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Eliana, suot ang isang puting bestida na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang bagong simula. Ang amoy ng mga sariwang rosas at sampagwita
ay pumuno sa hangin. Nilulunod ang natitirang amoy ng alak at panlilinlang na iniwan ng mga nagdaang ng api sa kanya. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Eliana sa kanyang mga kamay. Wala na ron ang gintong singsing na nagmula kay Marco, ngunit sa kanyang hintuturo ay muling nagniningning ang antigong esmeralda ng kanyang ina, ang hiyas na binawi niya mula sa mga kamay ni Sofia bago ito tuluyang kaladkarin patungo sa piitan. Ang bawat kislap ng bato ay tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kanyang mga ninuno. Isang marahas na pagkalagkad ng maleta ang gumasag sa katahimikan ng mansyon. Mula sa itaas na palapag, dahan-dahang bumaba si Doña Imelda, suot ang isang itim na balabal na tila sumasagisag sa kanyang pagdadalamhati sa nawalang yaman. Ang bawat hakbang ng matanda ay mabigat. Tila bawat baitang ng hagdan ay isang pasakit sa kanyang namamagang tuhod. Akala mo ba ay nanalo ka na talaga, Eliana? Ang paos na tanong ni Doña Imelda habang humihinto sa harap ng kanyang dating manugang. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pait, ngunit wala na roon ang talim ng otoridad. Ang kumpanyan ito ay babagsak din nang wala si Marco. Isang babaeng tulad mo ay walang alam sa mundong ito kundi ang umiyak at magpakamartir. Hinarap siya ni Eliana ng may kalmado at matatag na muka. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Tila isang malalim na lawa na hindi kayang inigin ng kahit anong bato. Hindi po ako nanalo dahil lang sa nabawi ko ang pera, Doña Imelda. Nanalo ako dahil sa wakas. Nahanap ko ang sarili ko na matagal ninyong sinubukang ibaon sa putikan. Ang Buena Vista ay hindi itinatag sa pamamagitan ng pagnanahaw at pananakit, kundi sa dangal na kailanman ay hindi ninyo mauunawaan. Maari na kayong umalis. Ang bawat gamit na dala ninyo ay tangi mga damit na pag-aari ninyo bago pa kayo pumasok sa buhay namin. Wala nang natitirang utang na loob na kailangang bayaran. Isang mahinang tunog ng pagsara ng pinto ang umalingaw-ngaw nang tuluyan ng lisanin ng matanda ang mansyon. Pinanood ni Eliana ang pag-alis ng sasakyang magdadala kay Doña Imelda sa isang maliit na apartment sa probinsya. Isang buhay na malayo sa karangyaan, ngunit sapat na para sa isang taong hindi marunong magpahalaga sa tunay na yaman. Kinabukasan, ang boardroom ng Buena Vista Corporation ay muling napuno ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot o kaba sa paligid. Ang bawat empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga matataas na opisyal, ay nakatayo ng tuwid habang pinapanood ang muling paglalagay ng gintong plaka sa pader. Isang plakang may nakaukit na pangalan, Eliana Buenavista, Chairperson of the Board. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay tila isang musika na nagpapainit sa puso ni Eliana. Tumingin siya sa bintana ng kanyang opisina kung saan ang lungsod ay tila nakangiti sa kanya. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit hindi na siya natatakot. Ang bawat sugat na kanyang natamo ay naging mga pilat ng karunungan at katatagan. Nang sumapit ang hapon, nagtungo si Eliana sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Ang damo ay malago at luntian, at ang huni ng mga kuliglig ay tila isang banayad na koro. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng kanyang ama, dahan-dahang inilapag ang isang kumpol ng mga paboritong bulaklak ni Don Teodoro. Tapos na pa ang mahinang bulong ni Eliana. Ang kanyang boses ay tila isang dalangin na dinala ng hangin. Nabawi ko na ang lahat. Ang pangalan natin ay malinis na muli. Ang bawat pangarap mo para sa akin at para sa ating pamilya. Sisiguraduhin kong magpapatuloy ito ng may katapatan at pag-asa. Isang banayad na ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang pisingi, tila isang mahinang tapik ng pagmamalaki mula sa kanyang ama. Tumayo si Eliana, muling inayos ang kanyang suot at dahan-dahang naglakad palayo sa puntod. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa tuyong dahon ay tila isang huling hudyat ng kanyang paglaya. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa puntod bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit.
Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Eliana ang tunay na kapayapaan. Hindi ang kapayapaang nanggagaling sa kawalan ng gulo, kundi ang kapayapaang nanggagaling sa pag-alam na ikaw ay buo na muli. Dahil sa huli, ang pinakamasarap na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang namumulaklak ka sa gitna ng mga aninong, akala ng lahat ay siyang uubos sa iyong liwanag. Ang bawat sugat ay may sariling panahon ng paghilom, at ang bawat luhang pumatak sa gitna ng kadiliman ay tila mga butil ng ulan na nagbigay buhay sa isang lupang akala ng marami ay tuluyan ng natuyo. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang muling mabawi ni Eliana ang kanyang pangalan at ang dangal ng mga Buena Vista. Sa loob ng mansyon, wala na ang mabigat at nakakasakal na atmosfera ng panlilinlang. Ang bawat sulok ay muling pinuno ng halimuyak ng sariwang kape sa umaga at ang tawanan ng mga tapat na kasambahay na itinuturing na niyang pamilya. Nakatayo si Eliana sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ang mga empleyado sa ibaba na masayang nagtatrabaho. Ang Buena Vista Corporation ay hindi lamang bumangon. Ito ay naging simbolo ng katapatan sa buong bansa. Sa kanyang huling pagbisita sa bilangguan, nakita ni Eliana si Marco. Wala na ang kislap sa mga mata ng lalaking dati, ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang suot nitong kulay kahel na uniforme at ang mga rehas na nakapagitan sa kanila ay tila huling hatol ng tadhana. Hindi galit ang naramdaman ni Eliana, kundi isang malalim na habag. Napagtanto niya na ang pinakamabigat na parusa para kay Marco ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay araw-araw sa piling ng kanyang sariling pagsisisi. At ang katotohanang itinapon niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya para sa isang panandaliang kinang. Pinatawad ko na siya, Yaya. Ang mahinang bulong ni Eliana habang naglalakad sila ni Yaya Belen sa hardin ng mansyon ng hapong yun. Hindi dahil karapat-dapat siya sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit ay isang lason na hindi ko nahahayaang dumumi sa aking buhay. Ngumiti si Yaya Belen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki sa alagang itinuring niyang anak. Iyan ang tunay na anak ni Don Teodoro. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng lakas. Sa kanyang pag-iisa sa dapit hapon, muling binuksan ni Eliana ang maliit na kahon na naglalaman ng mga alaala ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng lahat ng papel, ay nakita niya ang isang lumang sulat na hindi niya napansin noon. Isa itong tula tungkol sa isang punong nara, na kahit gaano kalakas ang bagyo, basta't malalim ang ugat, ito ay mananatiling nakatayo. Napanghiti si Eliana habang hinahaplos ang papel. Ngayon ay alam na niya ang ibig sabihin ng kanyang ama, ang kanyang mga ugat, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang prinsipyo, at ang kanyang pagmamahal sa sarili, ang nagligtas sa kanya mula sa ganap na pagkadurog. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga kaaway ay nagdusa na sa sarili nilang mga kamay. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ni Eliana ay ang muling pagbukas ng kanyang puso para sa hinaharap. Sa huling sulyap niya sa papalubog na araw, naramdaman niya ang isang kagaanan na hindi niya maipaliwanag. Wala nang utang na loob na kailangang bayaran sa pamamagitan ng pagpapakasakit. Wala nang takot na baka muling gumuho ang kanyang mundo. Ang buhay ay tila isang mahabang kanta na may mga bahaging malungkot at masakit. Ngunit sa huli, ang bawat nota ay bumubuo sa isang magandang obra. Natutunan ni Eliana na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa paghihigante, kundi sa pagpili na magpatuloy ng may malinis na konsensya at isang pusong puno ng pag-asa. Dahil sa dulo ng bawat masakit na kabanata, ang reyna ay hindi lamang nabawi ang kanyang korona. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan sa gitna ng sarili niyang kaharian.